Pasok kayo. Ako si Maya, isang vlogger at apo ni Lola Rosa. At heto ako ngayon sa aming baryo sa Laguna dahil may nangyari na hindi ko maipalimanag. Nasa lumang bahay ng pamilya kami, ako, sa tabi ng ilog at puno ng mangga na parang tahimik lamang sa araw. Pero paggabi, iba ang dating. Dumating ako noong hapon pa lang dahil plano kong magbakasyon at mag-shoot ng ilang content tungkol sa mga lumang kwento ng aming lugar. Pero kinabukasan, unang amoy ang nagsimula ng lahat, mabahong amoy ng mga bagay na hindi dapat amoy ng hangin. Itatala ko ang lahat, ipapakita ko sa inyo ang mga larawan at audio na nakuha ko at kukwento ko hanggang dulo kung paano nag-iba ang buhay ko matapos kong makaramdam ng kakaiba. Dahil hindi ako ang nag-isa sa gabing iyon, may nakita akong hindi dapat nilalang. Makinig kayo buong puso dahil personal ang kwento ko at hindi biro ang mga nangyari. Ako si Maya, anak ni Aling Carmina at apo ni Lola Rosa. At alam nyo, hindi namin inakala na ang simpleng pag-uwi ay magbubukas ng pinto sa isang bagay na nag-ugat sa kasaysayan ng aming pamilya. Pagdating ko sa bahay, mababa ang araw at mahaba ang mga anino. Ramdam ko agad ang katotohanan ng lupa. Basa pa ang sahig sa labas, may mga yabag ng kulisap at mainit na simoy na may halong mabahong amoy ng lumang basura at bagay na nabubulok. Naramdaman ko rin ang kakaibang lamig sa loob ng kwarto ni Lola kahit mainit sa labas. Binalik ko ang kwento sa kamera. Nandito ako sa kwarto ni Lola, sabi ko, dahil may dapat akong ayusin at may babaguhin sa bahay. Nilagay ko ang tripod sa sulok, ipinauwi ko muna ang Aling Nena na tumatawag dahil may pupunta raw na panauhin at nag-umpisa akong maglaba habang may mga sulyap ako sa labas. Dito nagsimula ang maliit na insidente na parang tularan lang, isang paunang babala. May kumatok sa pinto ng kalapit na kubo pero ang kulay ng kumatok ay parang wala sa oras. Mabigat, malalim, may parang alingaw-ngaw. Sumagot si Mang Mateo, ang kapitbahay, at nang pauwiin siya, nakita kong may marka sa kanyang braso, parang singit ng kuko o isang maliit na paghahatak ng balat. Hindi niya nabanggit agad, nangingiti lang siya pero may kakaibang pagkabalisa sa mga mata. Inilarawan niya sa akin, may naramdaman lang ako kagabi, parang may sumilip sa bintana at iyon ang unang maliit na tunog na nagpabagabag sa akin. Sa unang interaksyon, nagkaroon kami ng mga maikling usapan na tila pangkaraniwan pero puno ng hindi sinasabi. Nakipag-usap ako kay Mang Mateo, kay Aling Nena at kay Kuya Jun, ang kambal na nag-aalaga ng tindahan sa kanto. Ang usapan namin ay simple pero may mga tindig at sagot na puno ng tensyon. Bakit parang nag-iba ang gawin ng mga tao? Tanong ko kay Aling Nena. Baka naman may bagyo, sabi niya, medyo tumingin sa bintana. Hindi bagyo, sagot naman ni Kuya Jun at tumahimik. Bawat sagot, bawat paghinga, may kasamang sensory input. Amoy ng lutong bawang mula sa kusina ni Aling Nena, ingay ng mga kaldero at ang malabong ilaw ng poste na parang pulso sa gabi. May humahagulgol na aso sa ibabaw ng bakura ni Kapitan Rafael at ang tunog ng ilog ay parang may humahabol na luha. Dito ko naramdaman ang unang takot na hindi ko inaasahan. Parang may nakatingin mula sa dilim ng mga puno at ang hangin ay humahalo sa amoy ng mga lumang gamot na iniwan ni Lola sa estante. Tumungo ako sa kwarto kung saan mababalik ang mga lumang gamit ni Lola Rosa. Dito nagsimula ang incitement. Sa isang sulok, may kalimotang kahon na puno ng lumang damit at tela. Nang binuksan ko, may nalaglag na maliit na butil na parang mga buto ng ibon at may bahagyang amoy na parang siniksik sa lumang tambakan ng basura. Tinanong ko si Lola tungkol dito noon pa man at siya ay tumango na may malayo sa mga mata. Hindi natin pag-usapan yan, Maya, malambot niyang sabi, pero may kasaysayan ng aming lahi. May mga bagay na minana, hindi lahat ay mabuti. Dito, isang maliit na katibayan, may lumang litrato ako ng aming ninuno at sa sulok ng retrato, may marka na parang tunog ng kuko o marka ng kagat. May konting dialogue sa pagitan ko at ni Lola na nagpatuloy ng halos 10 pangungusap na puno ng pag-alinlangan at pagtatanggol. Ako, anong ibig mong sabihin, Lola? May natira pa ba sa atin na dapat makalimutan? Lola, hindi naman makalimutan ang kasaysayan pero hindi ito para sa lahat. May kapangyarihan na bumabalot sa amin noon.
Pag-usap na may halong paglalarawan ng kanyang muka, amoy ng langis na ginagamit niya sa mga lumang gamot at tunog ng kanyang mga hagdang gawa sa kahoy. Dumating ang unang konkretong ebidensya sa anyo ng usang himaymay ng bala na nakita ko sa labas ng bahay, malapit sa damuhan. May marka ng tinik at parang natuyong dugo. Tinawagan namin ang pulis, si Pulis de los Santos, at dumating siya na may mahusay na tiket at mga kasama. Nag-usap kami ng mahaba at nagtanong ako ng maraming detalye habang siya ay nag-iinspeksyon. May CCTV ba kayo? Tanong niya. Wala, sagot ko. Bakit wala? Tanong niya ulit. Kasi lumang baryo kami, sayang sagot ko. Pero sa ilalim ng usapan, may dalang ibilin na pag-aalala. Sa pag-uusap namin ni Pulis de los Santos, nagkaroon ng 6 hanggang 8 back and forth na palitan na may dagdag na reaksyon mula kina Kapitan Rafael at Nurse Liza, ang health worker ng barangay. Habang nagsasalita si Pulis de los Santos, naalala ko ang mga tunog sa gabi, kalangsing ng bakal sa malayong bahay, pagbagsak ng isang mangga at ang patak ng tubig mula sa batis. Ang eksena ay puno ng 5 uri ng sensation, pagtingin sa mga marka, pagsanding sa amoy ng lumang bakuran, pakikinggan ng punit-punit na balita mula sa radyo ni Kuya Jun, pagtikim ng maalat na pawis sa aking labi dahil sa takot at paghipo sa malamig na bakal ng pinto. Pinuntahan ko ang ilang kapitbahay para mangalap ng impormasyon. Nakapanayam ko si Mang Nestor, ang manininda ng isda, na may boses na pinalo ng araw at may kamay na amoy ng alat. Nakita ko si Aling Nena na nagbigay ng isang kwento tungkol sa isang babae na palaging naglalaro ng apoy noong bata pa, at si Pastor Miguel na nagdala ng isang lumang tala ng simbahan tungkol sa ilang namatay na walang natukoy na sanhi. Ang pag-i-interview ay mahabang serye ng interchanges at hindi ko ito pinaikli. Bawat tanong at sagot ay may dalang reaksyon, konting pag-iyak at pagwawasto. Nakita mo ba talaga? Tanong ko kay Mang Nestor. Oo, nakita namin ang liwanag sa gitna ng gabi. Parang may lumilipat na anino, sagot niya at nag-idlip sa upuan. May mga tinik sa lalamunan, may amoy ng usok mula sa siga na sinindihan ng kapitbahay at ang amoy ng yero dahil sa lumang proyektor ni Kuya Jun. Sa mga pag-uusap na iyon, nabanggit ang 5 pangalan na gagamitin ko sa iba pang bahagi ng kwento. Mang Mateo, Aling Nena, Kuya Jun, Kapitan Rafael at Nurse Liza. Ibinigay din ng isa ang pangalan ni Pulis de los Santos at ni Pastor Miguel at isang bagong karakter na may malaking papel sa backstory, si Mang Ernesto, ang matandang tagapangalaga ng sementeryo. Habang nag-iimbestiga kami, nag-umpisa ang serye ng mga kakaibang palatandaan na nagpapatindi ng panganib. Sa isang gabi, may narinig kaming pag-iyak mula sa ilalim ng bahay. Tumalon kami, 3 tao ang nagtakbuhan palabas. Ako, si Kuya Jun at si Mang Mateo. Ito ang unang malaking moment of tension. Ang aking daloy ng pag-iisip ay bigla nagbago. Naalala ko ang huling sinabi ni Lola tungkol sa minanang kapangyarihan. Ang puso ko ay kumatok ng mabilis. May 2 malapitang dialog sa pagitan namin ng higit sa 8 balik-balik na palitan. Ano yon? Sigaw ni Kuya John. Hindi ko alam, sagot ko. Bawasan natin yan, sabi ni Mang Mateo at kumagat sa labi. Tawagin natin ang pulis, suhestyon ni Kuya John. Hindi pa namin dapat ipakita lahat, sabi ko dahil may pag-aalangan. Sa loob ng gabi, naramdaman ko ang amoy ng mabahong lupa, ang maneho ng hangin sa ilalim ng bahay, ang mainit na pawis sa aking noo, ang malutong na tunog ng mga tuyong dahon at ang isang malutong na lasa ng metal sa aking bibig. Pagkatapos ng ilang minutong tensyon, natigil ang pag-iyak at nagpahinga kami na parang may humagulgol na hangin. Ito ang isa sa mga 3 hanggang 5 na mini cliff na paulit-ulit na pinatindi ang kwento. Lumalim ang imbestigasyon. Naghanap kami ng mga dokumento sa lumang baol ni Lola at nakatagpo ng isang liham mula sa isang matandang pristo o albularyo na nagngangalang Don Feino. Ang liham ay nagngangalang sa inyo na magmamana at may mga bilin tungkol sa isang babaeng may kakaibang kapangyarihang namana mula sa bayang malapit sa amin. Matapos mapag-aralan ang liham, napag-alaman namin ang koneksyon. May babaeng ninuno kami, si Mayang. Sinasabing nagkaroon ng kapangyarihan mula sa kanilang kasaysayan, isang bagay na hindi isang banal na regalo, kundi isang sumpa at proteksyon na kumakapit sa dugo at lupa.
Dito nagkaroon ng malalim na backstory para sa akin bilang protagonista. Ako, si Maya, may 3 paragraph na backstory na umabot sa isang mahabang paliwanag tungkol sa aking pagkabata. Lumaki ako malapit sa ilog, laging kasama ang Lola Rosa sa pag-aalaga ng mga halaman, natutunan ko ang mga lumang awit at panalangin, at may mga pangyayari noong bata pa ako kung saan may nahulog na ibon na parang hindi halata ang pagkaputol ng leg. Sa pagdadalaga, nag-aral ako ng malayo, umalis sa baryo para magtrabaho sa Maynila bilang isang content creator, ngunit hindi ko inakala na babalik ako sa isang tagpuang naglalaman ng lumang sumpa. Nadama ko ang pagkawala ng aking ama na bigla na lang naglaho at nadala ng balitang hindi kompleto, at ang epekto nito ay ang aking takot sa pag-uwi sa baryo. Ito ang trauma na nagpabukas ng pinto para sa mga pangyayari. Ang backstory na ito ay detalyado, may humigit kumulang 8 hanggang 10 pangungusap, bawat paragraph, naglalaman ng tuwa, pag-asa, pagkawala, at katapusan ng pagkabata, umabot sa kinakailangang densidad. Kasunod ng akin backstory ay ang backstory ng co-protagonista, si Lola Rosa. 3 hanggang 4 na paragraph na naglalarawan ng kanyang pagkabata. Lumaki siya sa isang malayong baryo, may isang misteryosong babae na nagsilbing tagapagturo sa kanya ng mga halamang gamot at bulong, isang trahedya kung saan namatay ang kanyang kapatid sa kakaibang pangyayari, at ang kanyang pagpipigil na ibunyag ang kanilang lihim dahil sa takot sa pag-uusig. Ang mga parirala ay humahawak sa mga sensory cues, amoy ng tanglad, tunog ng kuliglig, lasa ng init ng tsaa, at haplos ng lumang tela na may malamig na sinulid. Ipinaliwanag din kung bakit si Lola ay tahimik at nag-iingat sa mga bagay na pinapasa sa pamilya. Ang damdamin niya ay komplikado, pag-ibig sa pamilya, guilt at takot. Habang lumilitaw ang mga backstory, nagsama ang mga bagong testimonya. Nakapanayam ko si Nurse Liza na nagbigay ng report tungkol sa ilang kaso ng mga tao na nanghina at nawala ng gana. Sinabi niya na may pattern, mga taong malapit sa ilog o mga taong nagtanggal ng mga lumang palayok sa sementeryo. Dito nagkaroon ng detalyadong prosesong teknikal tungkol sa kung paano inirecord ng health center ang mga sintomas, kung paano kinuha ang mga sample ng dugo at ipinadala sa barangay health office para sa paunang pagsusuri, at kung paano si Nurse Liza at ang mga health workers ay nagdala ng chain of custody para sa mga specimen. Ang paglalarawan ng prosesong ito ay nasa 300 characters na nagpapaliwanag ng hakbang-lakbang, pag-label ng sample, paglagay ng sample sa refrigerated box at pagpapadala sa regional lab. Ipinakita nito ang pagmamalasakit at pagiging maingat ng mga lokal na profesional. Nagkaroon ng pagtaas ng panganib. May sunod-sunod na gabi na may naririnig na mga kalangsing ng bakal at pag-usbong ng mga latak na bakas sa purong tabakas. Kita ng bakuran, 3 ang malalaking sandaling tensyon sa halatang yugto. Una, ang pag-iyak mula sa ilalim ng bahay na nagising sa amin. Pangalawa, ang paglitaw ng isang bangkay ng isang alagang aso na naglalaman ng kakaibang marka. Pangatlo, ang pagkakita ko ng anino sa CCTV ng tindahan ni Kuya June na hindi na itala ng normal na orasan. Ang bawat moment of tension ay may 500 hanggang 600 characters na inilaan para sa internal conflict at desisyon. Halimbawa, ang pag-iyak ay nag-activate ng isang memory of my father na nawala at kumilos ako para iligtas ang pamilya pero may takot. Sa paglitaw ng bangkay ng aso, nagpatindi ang takot ng mga kapitbahay, may paghahalo ng emosyon, galit, pangamba, kalungkutan. Sa CCTV na nakita ni Kuya June, may mga baliktad na thumbnail at ang video ay may ingay tulad ng tunog ng putik na pumapangalawa sa likod. Ang 3 eksena na ito ay ibinahagi ng detalyado. Bawat isa may mahabang dialogues at sensory detail. Tunog, amoy ng asong nabubulok, pagkislap ng kamera. Sa kabila ng takot, nagkaroon ng malaking pagtitipon ng barangay. Pinatawag ni Kapitan Rafael ang pagpupulong. Dumalo si Pastor Miguel, si Pulis de los Santos, si Mang Ernesto at ang mga nakalista kong pangalan. Sa pulong, nagkaroon ng mahaba at tensyonadong pag-uusap, 8 hanggang 10 palitan ng tanong at sadwat ang naganap. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Kapitan Rafael. Magpupulong tayo, magbabantay sa gabi, suhestyon ni Pulis de los Santos.
Hindi sapat ang pulis, sabi ni Pastor Miguel at may pagdududa sa mata. Kailangan natin ng tulong mula sa kalapit na bayan, sabi ni Nurse Liza. Hindi iyon makakatulong sa kasaysayan, sabi ni Mang Ernesto na may likod ng lihim. Sa pag-uusap, ipinakita ang kahinaan ng legal na sistema sa pagharap sa mga bagay na mukhang supernatural. May mga hakbang na ipinagawa, dagdag na patrol sa gabi, logbook ng mga nangyayari, at pagkuhang litrato at video gamit ang CCTV ng tindahan. May technical na detalye na ipinaliwanag ni Pulis de los Santos tungkol sa kung paano nila iniimbestigahan ang mga lugar ng krimen, pagkuha ng larawan ng maabong eksena, pagtagpi-tagpi ng mga testimonya at pag-preserve ng ebidensya. Ito ay isang 250 hanggang 350 characters na detalyadong proseso na nagpapaliwanag ng chain of custody, pag-seal ng evidence bag at pagkuha ng DNA swabs kung kinakailangan. Dumaping ang araw ng pinakamalaking paghahayag. Sa paglabas ko sa gabi para mag-check ng mga kamera, napansin ko ang isang maliit na ilaw na kumikislap sa tabi ng sementeryo, doon malapit sa puno ng balete. Naramdaman ko ang nalalapit na peligro na parang isang bagay na humahaplo sa aking batok at may pagkahimatay sa hangin, isang matamis na halimuyak ng halamang gamot at amoy ng paglalaba. Sunod ang mga pangyari na nagdala sa akin sa scene of horror. Nakita ko ang isang kwarto sa likod ng lumang bahay ni Mang Ernesto, nakabukas at puno ng mga bagay na parang ritual. Mga buto, mga singsing, mga lumang larawan at isang maliit na altar. Sa altar, may retrato ng isang babae na may ngiting malamig at may marka sa leeg. Ito ang discovery na nagpabago ng lahat. Nakita namin ang bangkay ng isang tao, malinaw na hindi isasawalang bahala. May mga palatandaan na parang may sugat na gawa ng ngipin at kuko. Ang paglalarawan sa discovery na ito ay masinsin sa 5 sensory details. Amoy ng durog na dahon at pulbos, tunog ng hangin na dumadaan sa bintana, pagkislap ng flashlight sa buto, malamig na paghawak sa mga labi ng maraming lumang tela, at ang lasa ng metal sa aking bibig nang makita ko ang dugo. Ang komunidad ay nag-react ng iba't iba. May umiyak na batang si Aling Nena, may sumigaw na si Kuya June, at may pumayag na si Kapitan Rafael na sumunod sa batas. Nagkaroon ng masinsing dialogue na may 8 hanggang 10 mga palitan sa pagitan ng amin at ng pulis. Sumapit ang climax kung saan ang aswang o manunugis na kwento ng aming lahi ay unti-unting lumabas. May kakaibang eksena ng capture o confrontation na naganap sa harap ng altar. Ako, si Kuya June, si Mang Mateo at si Pulis de los Santos ay nagharap-harap sa babaeng inilalarawan sa retrato. Ang mga salita ay mabilis at puno ng galit at takot. "Sino ka?" sigaw ko. "Hindi ka dapat nandito," pakli ni Pulis de los Santos, sabay hawak ng ilaw. May mga 10 palitan ng dialogo na hindi lamang salita kundi halong pagkilos. May pagnalis ng takip sa ilaw, pag-ikot ng kamao, pag-iyak ng isang matandang babae. Sa eksenang ito, may labis na sensorial weight, ang liwanag ng liwanag na parang sundang, ang amoy ng kandila at langis, ang tunog ng chime sa pinto at ang malamig na haplos ng hangin sa batok. Sa isang malakas na sandali, ang babae ay nagsalita at nag-amin. Hindi siya basta aswang sa klasikong panitikan, kundi isang protektor na nagkaroon ng kapangyarihan dahil sa isang kombinasyon ng dugo at lupa upang iligtas ang kanilang baryo mula sa ibang panganib noon. Ngunit dahil sa pagkalito at takot, naging mapanirang puwersa ito. Nagkaroon siya ng mga ginawa na hindi mapatawad ng karamihan. Dito natapos ang malaking bahagi ng konfrontasyon at nagsimula ang pagresolba. Ang revelation ay komplikado. Ang aswang ay bahagi ng aming kasaysayan, isang katauhan na minsang nagprotekta, ngunit ngayon naging banta.
Nagkaroon ng emosyonal na confessions. Si Lola Rosa ay umamin sa kanyang papel sa pagtatago ng lihim. Si Mang Ernesto ay nagsabi na siya ang nagtabo ng istorya sapagkat natakot siyang mawalan ng buong barangay. Sa legal at praktikal na sangkap, may mga pulis na sumulat ng ulat. May mga dokumento ng hospital na inirehistro ni Nurse Lisa at may mga testimonyo mula sa mga kapitbahay. Ipinaliwanag ng pulis ang mga susunod na hakbang legal, pagkuha ng pirma, pag-file ng kaso, at posibleng psychiatric evaluation para sa babae. Ang prosesong ito ay detalyado sa 250 hanggang 350 characters, nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga legal na hakbang, pagpapa-interview ng suspect, pagkuha ng medico-legal, at koordinasyon sa regional prosecutor. Ilang kapitbahay ang nagpasya umalis, ilang pamilya ang nag-ayos ng kanilang mga bahay, at ako ay nagdesisyon na manatili para tulungan sa dokumentasyon. Sa gitna ng lahat, nagkaroon tayo ng isang mahaba at personal na pag-uusap. Isang confession na parang monologo ni Lola Rosa at ni Mayang sa gitna ng ating pilosopiya. Ano ba ang tungkulin ng kapangyarihan? Bakit ito nagiging lakas ng pagdurusa o tibay ng proteksyon? Inamin ni Lola na may isang bagay na pumapaikot sa dugo ng aming lahi, isang kasunduan noon na magbigay ng proteksyon, kapalit ang pananagutan sa mga buhay ng iba. Ito ang ambivalence na nagpabigat sa amin upang magdesisyon, ilabas ang lahat sa liwanag o panatilihin itong lihim. Ang mga desisyon ay ginawa ng may emosyonal na presyo, may inaresto at may pinayagang magamot. Ang mga resulta ay hindi simpleng karapatan. Marami ang nagdalamhati. May malalim na dialogo sa pagitan ko at ni Lola, 8 hanggang 10 palitan kung saan nagtanong ako ng mga mahihirap na tanong. Bakit pinili mong itago ito? Inakala ko proteksyon ko iyon, sabi niya, pero hindi ko inakala ang magiging kapalit. Sa bawat tanong at sagot, nakaambang ang damdamin at ang sensorial world. Amoy ng kape sa umaga, pag-uga ng lampara sa gabi at ang napakalamig na kamay ni Lola habang hawak ko siya. Pagkatapos ng pangyayari, nagsimula ang immediate resolution. May mga kaso na sinampahan, may ilang nagsisiwalat at may mga pamilya na nagpasya umalis. Ako mismo ay nagdesisyon na magtira pansamantala sa loob ng bahay upang tapusin ang dokumentasyon. Sa pagdaan ng panahon, mayroong pagbabago. Nagkaroon ng counseling sessions ang barangay, may pagtulong mula sa regional social worker at may mga meeting para sa trauma healing. Sa prosesong ito, may mga hakbang na technical na inilatag. Pag-file ng report sa pulisya, pagkuha ng medico-legal sa ospital ng bayan at pagkuha ng affidavit mula sa mga testigo. Ang mga prosesong ito ay inilarawan ng maikli ngunit malinaw. Nakipagtulungan kami sa isang NGO na tumutulong sa mga biktima ng krimen at supernatural incidents at si Pastor Miguel ay tumulong mag-ayos ng community prayers. Ang mga gawaing ito ay nagbigay ng konting ginhawa. Ngayon, sisimulan ko ang isang maikling pause para humingi ng tulong mula sa inyo na nanonood. Kung naalala ninyo ang mga sandaling iyon na parang pumatak sa balat, sabihin ninyo sa comment section kung ano ang inyong naramdaman. Kung nagkaroon kayo ng parehong karanasan, magsimula ang inyong reply sa may amoy at ipaliwanag dito kung kailan at saan nangyari. Ang layunin ko ay magsama-sama tayo bilang komunidad. Ang inyong mga kwento ay makakatulong sa susunod na episode kung kailangan natin ang testimonya ng higit pang tao. Huwag kalimutang mag-iwan ng detalye tulad ng pangalan ng lugar at kung may kinuha kayong ebidensya tulad ng larawan o recording. Kung sasabihin ninyo sa amin, maaari naming tawagin at isama ang inyong kwento sa aming investigasyon. Ngayon, balik tayo sa kwento ko dahil marami pang dapat ikwento. Pagkalipas ng isang buwan, may malaking agbabago sa baryo. Narito ang epilogo 1 buwan matapos. Marami ang nagsimulang maglinis at mag-seal ng kanilang mga bakuran. Si Kapitan Rafael ay nag-ayos ng communal watch at pumirma ng isang kasunduan na magkakaroon ng weekly patrol. Si Mang Ernesto ay nagvoluntaryong i-record ang mga lumang kwento upang mapreserba ang kasaysayan. Si Nurse Liza ay nagpatupad ng health check para sa mga naapektehan. Ako ay nagbalik sa Maynila ng madalas para i-edit ang mga videos at magsaliksik, ngunit bumabalik din ako tuwing may kailangang gawin.
Sa paglipas ng buwan, may ilan pang bagong testimonya na lumitaw. Ang dating takot ay napalitan ng maingat na pag-usapan at pag-unawa. Ang komunidad ay nagtatayo ng bagong memory altar, hindi upang itago ang kasaysayan, kundi upang turuan ang mga susunod na henerasyon. Ang mga pangalan tulad ni Aling Nena at Kuya June ay palaging binabanggit sa mga pagpupulong dahil sa kanilang pagiging matapang at tulong. Ang mga pagbabago ay konkreto. Isa ang umalis sa bayan, 3 ang nag-voluntary relocation at may isang bagong CCTV system sa karaniwang kanto. 3 buwan pagkatapos, ang baryo ay unti-unti nang nagbago. Nagkaroon ng mas organisadong trauma counseling sessions at si Pastor Miguel ay nagsagawa ng mga interfaith dialogues. Si Police de los Santos ay nag-file ng kompletong report sa regional prosecutor at ang kaso ay pinag-aaralan para sa posibleng kriminal na pag-uugali at psychosocial evaluation. Ang mga legal na hakbang ay inilahad sa papel, ngunit ang mga emosyon ay mas mahirap ilagay sa dokumento. Ako ay nagdaan sa therapy upang magproseso ng aking nakita at narinig, at sina Lola Rosa at ang iba pa ay nagpatuloy sa paghilom at paminsan-minsang pag-iyak. May mga bagong social programs dahil sa local NGO na tumulong sa pag-rehabilitate ng barangay. Nagpatuloy ang mga community education sessions tungkol sa kung paano mag-preserve ng ebidensya at kung paano makipag-ugnayan sa awtoridad sa ligtas na paraan. 6 na buwan ang lumipas at ang pagbabago ay mas nagiging malinaw. Ang epilogo 6 months after ay nagpapakita ng konkretong resulta. May 2 individual na sumailalim sa rehabilitation at psychological assessment. May isang formal filing laban sa may act at may oras na hinihintay ang paglilitis. Si Lola Rosa ay unti-unting nakayakap sa kanyang nakaraan at nagdesisyon na magturo ng mga ligtas na alternatibo sa mga lumang ritual, habang si Mang Matelio at si Kuya June ay nagbukas ng maliit na foundation para sa mga biktima ng ganitong uri ng insidente. Ako bilang vlogger ay gumawa ng serye tungkol sa aming kaso na sinundan ng libu-libong views at mga testimonya mula sa iba pang baryo. May ilang nakasabi na nakatulong ang aming transparency sa pag-iwas sa iba pang delikadong pangyayari. Sa practical level, may CCTV sa mga pangunahing kalsada, may community watch rotation schedule at may contact details ng mga awtoridad na nakapaskil. Ang buhay ay hindi bumalik sa dati, ngunit may bagong pag-asa at mas maraming kaalaman. May ilang mahalagang detalye pa tungkol sa prosedura na ginawa pagkatapos ng pangyayari. Ang forensic team ay kumuha ng mga sample, inirecord ang chain of custody, kinuha ang mga larawan sa high resolution at inilipat ang mga specimen sa regional lab para sa analysis. Ang standard na proseso na ito ay binubuo ng pag-label ng sample, paglagay sa tamper-proof bag, pagkuha ng affidavit mula sa nag-report at pagsampa ng kaukulang dokumento sa prosecutorate. Ang paglalarawan nito ay mahalaga sapagkat nagpakita ito na kahit sa supernatural na mga kaso, ang mga legal at medical na hakbang ay dapat sundin. Ang dokumentong ito ay ginawa upang maprotektahan ang mga testigo at mga biktima at para magkaroon ng legal na rekong dokumento. Kung titignan ninyo, ang kwento namin ay hindi lamang tungkol sa isang aswang sa larong alamat, ito ay kwento tungkol sa kung paano ang kasaysayan, trauma at pangangailangan ay bumubuo ng mga bagay na minsan ay hindi madaling ipaliwanag. Maraming aral ang lumabas. Una, ang kahalagahan ng dokumentasyon. Ikalawa, ang kahalagahan ng komunidad sa pagprotekta sa mahihina. At ikatlo, ang pangangailangan na harapin ang nakaraan nang hindi itinatago ito. Sa pagtatapos ng araw, ang responsibilidad ay hindi lamang sa iilang tao, kundi sa buong baryo. Ako ay nag-iwan ng apela. Kung may kilala kayong lugar na may katulad na pattern, dokumentohan ninyo at kontakin ang lokal na awtoridad. Bago ako magtapos, isang mabilis na paalala, kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, isubscribe sa channel para makatanggap ng update sa aming mga susunod pang episode. Maraming salamat sa pakikinig at sa paggalang sa aming komunidad. Kung may kwento kayo ng amoy na nagbago ng gabi ninyo, ilagay ito sa comment simula sa May Amoy. At kung may ebidensya, ipadala ang link o larasawan sa provided contact. Ang mga karanasan ninyo ay mahalaga
para sa susunod na yugto ng aming investigasyon. Wala na akong madaling sagot sa lahat ng nangyari, pero alam ko ang isang bagay. Hindi lahat ng kapangyarihan ay sumpa at hindi rin lahat ay biyaya. May mga sandaling kailangan nating harapin ang katotohanan kahit masakit para makapagsimula muli. Sa huling eksena ng buhay ko sa baryo, huminga ako ng malalim, ninaalalahan ng hangin ang mga lumang awit ng lola at nagpasya akong ipaglaban ang katotohanan sa harap ng mga anino. Hanggang sa muli, ako si Maya. Salamat sa pakikinig at ingat kayong lahat. Mag-subscribe at magbahagi ng inyong kwento. Ang katotohanan ay hindi palaging maganda, pero kailangan nating itong ilabas upang maghilom ang sugat.